Kanina inspection din yung pinuntahan namin. Ayun nga eh. Sa Intramuros. Anong Pero meron? hindi siya flood control ha. Oh. Ano siya? Isa siyang infrastructure sa Intramuros nire-reconstruct for the Film Development Council of the Philippines. Nandun si First Lady Liza FDCP. Araneta Marcos. Turns out, ang contractor din pala dito ay yung Great Pacific Builders ng mga Diskaya. So, nung Isa sa malaman 9 nila, ito na construction companies nila. isa sa mga construction companies nila. So, mga Diskaya rin, yung gumawa dito, supposedly, today, yung completion ng project, pero hindi natapos. Tapos, nung malaman daw ni FL na Diskaya, pina-check din daw nila kasi nag-worry sila. And turns out, ang dami nga daw na hindi maayos. Like, ang sinasabi nila, may Ito mga... ito yung nasa video. Ito yung nasa video na pinapakita natin. Ito, part yan supposedly ng mamadali sila cinema. Okay. Cinema to kasi eh. Mukha nga naman. Oo. May stairs sa gilid usually. So parang dapat ngayon, pero bakit ganyan pa yung itsura? Yun yung tanong kanina ni na Yusek Castro dyan eh. Parang ang layo pa bago matapos yan eh. Wala ka pang makitang ano. Alam ba natin kailan in-award structures. sa Great Great Pacific Builders? Sinimulan nila ng 9. January 2024 etong project na to. Tapos ang nakalagay sa contract na completion dapat ay September 4. Ngayon, under DPWH din yung kontrata nito. Pero fully paid na to. Oo, 107 point something million pesos yung binayad dito. Tapos parang may pinakita pa kanina yung finishing doon sa elevator, hindi palyado. Tapos dapat ang usapan yata naka-tiles yung buong floor, pero yung ibang mga kwarto na pinakita kanina, semento lang, walang tiles. Tapos parang ang concern nila dyan sa labas, wala raw alulod. Walang lulod, oh. Oh, so Kita mo yung tubo, pababa lang, oh. pag umulan, paano nang mangyayari? Yeah. Walang alulod. So, yun yung mga concerns nila dyan. Iimbestigahan, syempre, kasama na naman. Pero parang pinakita lang nila dito, hindi lang pala flood control yung may problema ng mga infra projects. Ultimo yung ibang mga infra projects ng DPWH Pero problematic alam ko, din. binawi na ang lisense. Kasi tiningnan ko nga, isa nga tong Great Pacific Builders and General Contractor Incorporated. Isa siya sa mga, sa SIAM, no? Ng mga kumpanya ng mga Diskaya po, na binawian na po ng license. So ito, gagastos ang gobyerno nito para paayos? O ano Hindi ba yung, pa alam ano moving Wala forward? pa silang alam kung gagastusan nila to. Kasi ang tanong natin kanina, paano to? Part din ba ng contract na dapat tapusin nila to? Diba? Binawian nila ng license na. Ay, hindi. Well, May kung mga bawi ang legal license, aspect siya eh. Kung bawi yung license, dapat may reimbursement yan. Yeah, parang gano'n. Kasi Hindi na- without the license, you cannot continue. Yeah, exactly. So, hindi natin alam kung ano yung mga susunod. Kasi hindi pa rin kami masagot kanina eh. How to move forward eh. Bago Ang lang sinabi kasi, lang no? nila, Oo. they will investigate and tingnan kung ano yung possibilities. Kung paano mahahabol yung mga Diskaya, kung paano matatapos tong mga projects na to. Any But idea how many percent finished na to? hinulaan lang ni Yuse Castro kanina, Buk eh. Just by the looks of Sabi niya it. kasi 60% eh. Ha? 60? Pero hindi siya sure. Kasi nga sabi niya parang dapat engineer yung magsabi kung ilang percentage na yung completion nito. Kasi yung matrabaho are the finishings eh, sa mga ganyang... Kasi this is a technical build. You might call it a technical building kasi it's not just any house eh. It's an auditorium or theater eh. kasi siya eh. So maraming electrical yan eh. So ang madugo yun sa mga ganyan usually ata yung finishing eh. The structure itself is... luma na tong structure na to eh. Matagal na yung building na yan. So reconstruction yung ginagawa nila. So it's not from scratch. Not even from scratch. Parang back to zero daw yung ginawa kahit na lumang building. Kasi ang gusto nilang, ang target daw nila dyan, ibalik yung dating itsura na ang design na ay for the film industry na. Ganun yung peg nila. Eh, ayun. Oo. Pero nandun na yung forma, kumbaga. Andun na yung structure forma. was there The to structure begin with. was there. Oo. Then they should have finished early. Ayun na nga. Kaya nga 1 year, almost, around 1 year January lang dapat. 2024, so dapat That's September year nga. and A year and a half or something like that. Yeah. A year and 3/4, pare. Almost 2 years. Oh. Yeah. Kasi January eh. Oo. Yes. Tapos hindi pa rin siya tapos. So, ewan natin kung ano mangyayari dyan. Kasama yan sa mga binabantayan. Oh. Pero nga so long as you have a suspended license, then you cannot construct.
So what will happen there is that they'll have to find a deal where either the project is passed on to somebody else or reimbursements are made. Yeah. Reimbursement sana and passed on to somebody else would be ideal. Makipapasa doon sa iba sa siyam na... Marami doon, no? Yung St. Gerard, Alpha and Omega, St. Kung sa Timothy. bagay, re-reimburse. Madami naman din siyang ipapa-auction na luxury cars kung ipapa-auction yun. I looked it up yung kasi nung inamin ni Sara Diskaya na yung siyam na mga kumpanya kung hindi sila owner, part owner sila at nakikipagkompetensyahan sila among each other. Bidding that against was each other. surprising kasi that's an admission against yourself. Basically it's an admission of self-incrimination. of doing something illegal. I looked it up you're looking at two laws na violate RA 9184 which is the Government Procurement Reform Act. Bawal yung bidders with conflicting interests, bidders with common controlling shareholders. Ibig sabihin yan, mga bidder na pare-pare mga shareholder ninyo. So, hint-hint, sino yun? Okay. Bidders with relationships that can influence the other bidders. Ibig sabihin, masyado kayong close. Ganon. Two or more bidders submitting different pre-agreed bids. Bidders who submit other bids through other entities or bidders. Bawal yun. It's 6 to 15 years imprisonment for violations. Tapos merong Philippine Competition Law. Ito yung pangalawa. Bawal ang bid rotation, bid manipulation, agreements between competitors, dividing or sharing the market. Bawal din yun. Basically, collusion. So, it's pretty clear naman kung ano yung violations And so, surprising na parang nagulat ang lahat. Ay, nako. But if you also look at if you also look at yung 9, what was surprising with the 9 is number 1, they didn't take great pains in hiding yung relationships. Kasi doon sa siyam na kumpanyang yan ng mga Diskaya o Diskaya Link, yung mga controlling shareholders o kaya official ay kung hindi anak, yung mag-asawa, Siyempre, pamangkin, pamilya. o pinsan, o empleyado nila. Empleyado, yes. Empleyado. Actually, yan yung concern di ba? Kapag ipinush yung perpetual disqualification, yung lifetime blacklisting na pinupush ng DPWH. Kasi pag sinasabi nila, okay, iba-blacklist to lifetime, pero ano yung mga masinsin, yung maliliit na detalye? Kasi paano kung halimbawa, sumampa rin naman siya sa panibagong building company, construction company. Di ganun din yun. Madaling kahit na blacklist mo yung contractor na yun, papalitan mo lang yung pangalan, yun na naman yun. Ang dami kasing loopholes I mean, kung magaling ka abogado, pwede kang tumulon-tulon between the exactly. Another example of a loophole that's so glaring is yung prohibited campaign donors. Yung kaso ni Cheese Escudero, SP Cheese, tsaka yung kay si Lubiano. Yes. Centerway. Nag-donate ng 30 million pesos. Aminado naman silang dalawa. Aminado. Yes. Umamin naman si Lubiano, umamin naman si Cheese na yung isa nabigay dun sa isa. 30 million, ganun lang. 30 million para sa'yo. At saka, although kanina kausap namin si Chairman George Garcia about it. Kasi parang ang excuse ni Lubiano kung galing ba sa personal pocket. Di ba? Personal money mo yun Enough ba yun para sabihin mo na, teka, wala naman conflict of interest yan. Personal kung pera yan Pero kasi sinasabi nga ng COMELEC, ang hirap i-differentiate exactly. ng personal at saka nung kung ikaw galing sa kumpanya na merong ka-deal sa gobyerno, paano mo ma-i-differentiate yun? Mahirap. Hindi ba? Tapos parang ang sabi niya nasa 30 plus na yung mga na-identify nila. By next week, baka madagdagan pa yon, ipapasa nila. Pero for now, na-identify na tumanggap ng mga nakatanggap ng contribution sa campaign from yung mga companies na merong deal sa gobyerno. Yan. Tapos sabi niya, law department kasi tinitingnan din, ang problema nasa 30 plus lang yung kanilang personnel. So hirap na hirap silang mag-aral nung SOSE, yung Statement of Contributions and Expenditures.
Eh ngayon, nasa national level pa lang sila ng 2022 elections. Eh, ang daming senador. Eh, napakadami Kongresista. nun. Diba? So, kaya lang kailangan lang nilang unahin yung 2022 kasi meron pala siyang period na kailangan mong mapag-aralan within 5 years kung magsasampa ka ng May kaso. prescription period. Prescription yung period. prescription period. So, inuuna lang nila yung 2022 kasi mas mahaba-haba pa yung 2025 Yeah. na panahon nila eh. Pero mukhang kakailanganin daw nila at least mga 3 months para matapos. Kasi ini-imagine ko nga yung kapal nung sosi eh. Kapag iniisa-isa mo, hinihimay-himay mo ngayon. Ay, Diyos mio.